Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Si Billy na makakalimutin. May isang batang lalaki na kung tawagin ay Billy. Mas kilala siya sa tawag na si Billy na makakalimutin. Hindi, makakalimutin ay hindi niya apelyido. Ito'y nakasanayan lang niya na pangalan. Makikita mo mamaya. Ma'am, nangako ka sa akin na gagawa ka ng apple pie ngayon. Oo, natatandaan ko, Billy. Pero nasaan na ang pinabibili ko sa'yo na cinnamon kahapon? Nakalimutan ko po. Billy, pinadala mo ba yung sulat na sinabi ko sa'yo kahapon? Isang sulat? Aling sulat? Natatandaan ko na. Paumanhin kapatid ko, mukhang nakalimutan ko ito. Billy? Kaya siya si Billy na makakalimutin. Hindi niya nakakalimutan ng lahat. Nakakalimutan lang niya yung mga bagay na pinangako niyang gawin para sa iba. Isa siya sa pinaka hindi maaasahang bata na makikilala niyo. Sinabi ng gobyerno na lahat ng lugar tulad sa atin kailangan magtanim ng maraming gulay hanggang sa kung ilan ang makakaya natin. Bakit, Daddy? Lahat tayo ay kailangan ng purong organikong gulay na walang halong polusyon at pestisidyo. Maswerte tayo na mayroon tayong hardin sa bahay, Billy. Ang organikong gulay ay mahalaga sa ating kalusugan. Simula ngayon, lahat tayo ay dapat magtanim ng gulay sa ating munting hardin. Kaya kailangan nating mag-ingat sa tarangkahan para hindi makapasok ang mga baka at kainin ang mga gulay. Sige, mag-umpisa na tayong magtanim bukas. Kaya kinabukasan pagkatapos nila mag-almusal, sina Mommy, Daddy, Elizabeth at Billy ay nagtungo sa hardin at inumpisahan na ang paghuhukay at pagtatanim. Maya-maya pa, biglang dumating ang isang kartero sa tarangkahan na may dalang sulat. Tumakbo si Billy para kunin ito. Daddy, para sa'yo to. Pinapatawag ako sa komisyon malapit sa baybayin. Ano po ang komisyon, Daddy? Sabihin na lang natin na kailangan kong umalis para sa trabaho. Gaano po katagal? Mga 1 linggo din. Kailangan ko nang umalis. Kaya ingatan niyo ang sarili niyo habang wala ako. At ikaw, Billy, magtanda ka na. Kailangan mo na maging responsable. Alagaan mo ang munti nating bukid, okay? Ako ay umaasa sa'yo. Masayang-masaya si Billy na malaman na ang ama niya ay umaasa sa kanya. Makalipas ang ilang araw, inalagaan niya ng husto ang hardin nila. Pero hindi ito nagtagal dahil bumalik muli siya sa pagiging si Billy na makakalimutin. Billy, 1 oras na ang nakalipas nang sabihin ko sa iyong isara mo ang tarangkahan. Naku, nakalimutan ko. Nasaan na ang mga panulat? Sinabi ko sa iyong ibili mo ako pagka-uwi mo galing sa eskwela. Nakalimutan ko. Kumusta, Billy? Bakit tuyo na ang mga pananim mo? Hindi mo ba nadiligan ang mga buto? Gusto ko sanang diligan, pero nakalimutan ko. Lumipas pa ang 1 linggo hanggang isang gabi, sa wakas ay nakuha na ng pamilya ang telegramang kanilang hinihintay. Lizzie! Billy! Darating na ang daddy niyo ngayong araw! Magandang balita yan! Ayos! Susunduin natin siya roon sa istasyon ng alas 5. Gagawa ako ng paborito niyang puding na biskwit, dinurog na patatas at mais para sa hapunan. Ang sarap! Gusto ko lahat yun! Talagang napakasaya na babalik na ang daddy niyo rito sa atin. Siguraduhin niyong malinis at maayos ang lahat ng gamit sa bahay at tiyakin niyong ang taniman ng gulay ay malusog at natabasan din. Sige na, Billy, isarado mo muna ang tarangkahan. Ang buong pamilya ay nag-umpisa ng maghanda sa pagdating ng kanilang daddy. At dumating na ang oras para sila ay umalis papunta sa estasyon. Nung nakarating na ang pamilya sa harap ng kanilang bahay, nakita nilang sira na ang buong taniman ng gulay. Ano bang nangyari dito sa taniman? Mommy, ang bakas na paa. May baka na nagpunta rito. Billy, hindi mo ba isinara ang tarangkahan? Nakalimutan ko. Pasensya na kayo. Billy, pambihira. Tayo na. Darating ng sinasakyang tren ng daddy niyo. Nagpunta ang pamilya sa estasyon. Dumating na ang tren at huminto pa. At umalis ulit. Pero wala roon ang kanilang daddy.
Mami, nakalagay pa talaga sa telegrama na alas 5 darating ang tren? Oo, pero bakit wala roon ang inyong daddy? Naghintay pa sila sa estasyon ng ilang sandali. Tinanong nila ang station master kung may darating pang tren at sa huli, umuwi na lang sila sa kanilang bahay na sobrang dismayado at nag-aalala. Sinubukan man niyang itago pero malinaw na sobrang nag-aalala ang kanilang mommy sa kanilang daddy. Kinabukasan sa sobrang pag-aalala, sumakit ang kanyang ulo. Oh, Mami, gagawaan ko po kayo ng tsaa. Gagaan po rito ang pakiramdam nyo. Pagkasabi nun, may bumusilang sasakyan sa tapat nila. Sina Elizabeth at Billy ay tumakbo para makita ang kanilang daddy. Mami, nandito na si Daddy! Nagmadali ang pamilya upang makita ang kanilang daddy. Oh, sobra akong nag-aalala. Bakit hindi ka dumating kahapon? Bakit? Nagpadala ako sa'yo ng isa pang telegrama na nagsasabi ngayong umaga pa lang ako makakauwi. Anong telegrama? Wala akong anumang natanggap. Elizabeth, nakuha mo ba? Hindi po, wala po, Mami. Billy? Billy! Pasensya na po kayo, Mami. Hindi ko po alam eh. Nakalimutan ko lang. Patawarin niyo po ako. Napaka-irresponsable mo, Billy. Pinag-alala mo kaming lahat. Sumama pang pakiramdam ni Mami dahil sa kapabayaan mo. Binigo mo ko ng husto, Billy. At ito na ba ang taniman mo, Billy? Paano mo naman ito nasira? Walang naisagot si Billy sa kanyang daddy. Napayuko na lang siya sa sobrang hiya. Buti na lang nung oras na yon, biglang dumating ang kanyang kaibigan na si John. Kumusta kayo lahat? Uy, Billy, sumama ka sa akin kumain bukas ng alas 12. Doon kami manananghalian sa may burol at magpipiknik. Sobrang natuwa si Billy at nakalimutan na agad ang tungkol sa kanyang taniman na gulay. Gusto ko yan. Hindi nakalimutan ni Billy ang picnic nilang magkaibigan. Kaya kinabukasan, gumising siya ng maaga, nagbihis, naghanda ng maliit na picnic basket mag-isa. Si Billy na makakalimutin ay hindi nakalimutang bumili ng tsokolate at tart nung nakaraang araw. At nasa tamang oras din siya nang dumating sa bahay ng kanyang kaibigan. Punong-puno siya ng pag-asa, pinindot niya ang doorbell at ang lolo ng kaibigan niyang nagbukas ng pinto. Billy, anong may paglilingkod ko sa iyo ngayon? Magandang umaga po, Lolo. Inibitahan po ako ni John na mag-picnic ngayong araw. Nakabihis na po ba siya? Hindi ko alam ang tungkol sa picnic niyo. Nasa labas si John buong maghapon, wala siya rito. Pero siya mismo ang nag-imbita sa akin. Hindi niya binanggit ang pag-alis niya ngayon. Sa tingin ko nakalimutan ito ni John. Si Billy ay malungkot na naglakad pabalik sa bahay nila. Pero ang maganda naman ay bumalik na ang daddy niya, kaya buong araw siyang pwedeng makipaglaro rito. Tumakbo siya pa uwi ng bahay, pero sa kanyang pagtataka ang kusinerong si Jake lang ang naroon. Jake, nasaan silang lahat? Bakit? Lahat sila ay nagpipiknik sa kabundukan. Bukas pa sila babalik. Ano? Wala man lang kahit sinong nagsabi nito sa akin. Sa tingin ko lahat sila nakalimutang sabihin ito sa'yo. Lubos na nalungkot si Billy. Hindi niya kayang magtagal sa loob ng bahay nila kaya't naupo na lang siya sa kanyang taniman na nasira na dahil nakalimutan niyang isara ang tarangkahan. Bigla namang may dilaw na ibon na tumuktok sa kanyang ulo at siya'y nasaktan. Wow! Uy! Tigilan mo nga yan! May napakalaking butas dyan. At sa palagay ko'y ayaw niya itong maayos. Billy, alam mo bang kailangan kang ayusin? Ayusin? Anong ayusin? Mayroon kang malaking butas sa ulo at ang mga bagay ay nahuhulog na riyan. Isang butas sa aking ulo? Nahuhulog na bagay? Anong bagay ang nahuhulog dito? Bagay na dapat mong gawin. Mga ipinangako mo na nahuhulog dyan sa butas ng ulo mo. Pinagagalitan mo ba ako? Pagalitan mo rin si John, at si Mom, si Dad, at maging si Elizabeth.
Bakit? Nakalimutan lang nila. Gaya ng paglimot mo, Billy. Kailangan mong maintindihan. Yung mga bagay na ikinagagalit mo, ginawa mo ang mga bagay na yon ng 1,000 beses sa mga taong nagtiwala sa iyo. Natural lang minsan na makalimot, ngunit ang makalimot sa lahat ng oras, yun ay malinaw na mali. Alam ko, naging napakasama ako. Masama at makasarili at hindi maaasahan. Galit sa akin ng pamilya ko. Walang pamilya ang magagalit doon, Billy. Mahal ka nila at ito na ang oras na ipakita mo sa kanila na mahal mo rin sila. Gagawin ko, pangako. Lagi ko nang aalalahanin ng mga bagay na ipinangako ko. Hindi ko na sasabihin ang mga salitang nakalimutan ko. At kung sa tingin ko'y nakalimutan ko ang isang bagay, kukurutin ko ang sarili ko. Ngayon yan na ang plano. Naniniwala ako sa'yo. At hindi na nga nag-aksaya pa si Billy ng oras. Tumakbo siya papasok sa loob ng bahay, naglinis, isinalansan ng maayos ang mga telegrama, inayos ang lamesa para sa hapunan at sinabi niya kay Jake, Sa tingin mo, anong oras kaya babalik sina Mom, Dad at Lizzie? Pwede ba tayong magluto para sa kanila? At dapat akong gumawa ng card na nagsasabing patawad sa pagiging irresponsable ko. Noon lang, nakita ni Billy ang magandang tanawin. Ang mommy niya, ang daddy niya, si Elizabeth at John ay lumabas mula sa loob ng kwarto. Billy? Daddy, Mommy, John! Narito pala kayo? Hindi kayo umalis? Pwede ka ba naming iwan mag-isa, Billy? Ito ay ideya ni Lizzie. At nasisiyahan kami na sa wakas ay naisip mo na kung ano ang pakiramdam kapag binigo ka ng ibang tao. Tama si Mommy. Sa wakas na pagtantunan ni Billy at ng araw na yon, sa oras na iyon, si Billy na makakalimutin ay nagbago na bilang si Billy na may malasakit. Naging mapagmalasakit siya sa ibang tao. Kaya hindi nagtagal, nakalimutan na ng lahat na siya ang dating si Billy na makakalimutin. At ngayon, isa na rin siyang responsableng bata.